Noong unang panahon sa isang maliit at tahimik na baryo sa Pilipinas, may mag-inang nakatira sa isang kubo sa gilid ng bukirin. Ang ina ay si Aling Rosa, masipag, mapagmahal at kilala sa kanilang lugar bilang mahusay magluto. Ang kanyang anak naman ay si Pinang, isang dalagitang maganda ngunit tamad at reklamador. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, kaya't halos lahat ng gawain sa bahay ay siya ang gumagawa. Pagluluto, paglalaba, pag-iigib ng tubig at pagtatanim. Si Pinang ay palaging nasa loob ng bahay, nakahiga o naglalaro at bihirang tumulong. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Mataas ang kanyang lagnat at halos hindi makatayo. Tinawag niya si Pinang. Pinang anak, maari mo ba akong ipagluto ng lugaw? Sige po, inay. Pagpasok niya sa kusina, hindi niya makita ang bigas. Inay, nasaan ang bigas? Sigaw niya. Nasa lalagyan sa tabi ng kalan. Sagot ng ina, hindi pa rin makita ni Pinang ang asin. Inay, nasaan naman ang asin? Nasa maliit na bote sa istante. Paulit-ulit ang pagtatanong ni Pinang. Hindi siya marunong maghanap o kumilos ng kusa dahil nasanay siyang may gumagawa para sa kanya. Dahil sa pagod at sakit, napabuntong hininga si Aling Rosa at nasambit. Nako, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. Hindi niya sinasadyang maging sumpa ang kanyang mga salita. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa na mag-isa sa bahay. Wala si Pinang. Hinanap niya ito sa paligid ngunit walang bakas ang dalagita. Sa likod ng kanilang kubo, napansin niya ang isang kakaibang halaman na tumubo. May bunga itong kulay dilaw at napapalibutan ng matutulis na dahon. Nang lapitan niya ito, napansin niyang ang balat ng bunga ay puno ng maliliit na tila, mga mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang kanyang nasambit na salita. Pinang, anak ko, bulong niya habang lumuluha. Mula noon, tinawag ng mga tao ang prutas na iyon na pinya, hango sa pangalan ni Pinang. At ang mga maliliit na mata sa balat nito ay paalala ng aral na iniwan ng kwento, ang maging masipag, mapagmasid at matulungin sa magulang. At hanggang ngayon, tuwing makakakita tayo ng pinya, naaalala natin ang alamat ng batang hindi marunong maghanap hanggang sa nagkaroon siya ng napakaraming mata.